Hello guys! Good evening everyone! Nandito ako ngayon sa Nha Trang, Vietnam at the Intercontinental Hotel. So I have a nice view over there. Oh. Vietnam is one of the country na favorite kong puntahan talaga. Kaya I'm very happy na we have a mission here. We have a meeting, team meeting. Our ASEAN colleagues. So yun. But actually, gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo because I'm really very happy na yung improvement when it comes to the PhilHealth package. Siguro yung ilan sa inyo ay alam, yung marami sa inyo ay hindi nakakaalam na ako ay may husband na renal patient. So meron siyang kidney failure. So ibig sabihin, to save his life, ay kailangan niyang mag-dialysis ng 3 times a week. So yung dialysis na yun ay medyo expensive talaga ang treatment process, no? So since 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, so 25 going 9 years na I've been supporting yung kanyang dialysis treatment. So ako yung sole provider in the family kasi hindi na nga siya nakakapagtrabaho. So napakabigat talaga sa akin to support yung kanyang dialysis treatment process. Ngayon, just this year, early this year or before the 2024 ended, nabalitaan ko na nag-expand na nga yung PhilHealth package. I know na-approve siya early last year pa, pero ngayon ko lang nalaman. So I am very happy kasi talagang malaking burden ang na-lift up from my chest and my shoulder, Kasi now, kino-cover na ng PhilHealth yung treatment or yung dialysis treatment ng isang renal patient. So, hindi ko na kailangang i-cover yun. And also, nako-cover din niya kapag pumapalya na yung tube. Kasi di ba pag nagda-dialysis, merong tube where dumadaan yung blood when it comes out of your body and then it goes back to your body kapag ka na-dialyze, dumaan na siya dun sa dialyzer. So 2,800 din ang halaga nung kapag pumapalya and sometimes 3 times, 4 times, 5 times na gamit, pumapalya na. So just imagine yung amount. On top of that is yung cost ng dialysis. Okay? And then, syempre may mga gamot or may mga medication din siya na iniinom. So, sinusuportahan ko rin yun. Kasi, because of yung disease niya, meron na rin siyang, problem sa heart. So, napaka-expensive din ng medication ng heart. Yung meron siyang tinatawag na Entresto na iniinom. Ang halaga nun is around almost 200 pesos each. Tapos ang prescription pa ng doktor ay 3 times a day niyang iinumin. So just imagine, may injection pa sila and meron pang mga several medication on hypertension kasi ay hypertensive yung kanyang sakit kaya siya nagdadialysis na rin ngayon. So, yun, kaya ako ay nagpapasalamat sa PhilHealth and saludo ako sa mga policy makers na nagtulak actually ng expansion ng PhilHealth package for renal patients. Kasi hindi nyo lang alam kung gaano kayo nakatulong sa mga pamilya na mga may miyembrong may sakit na kidney. I hope sa other diseases din, ganun din, nag-expand na rin yung kanilang PhilHealth package. Kasi napakahirap talaga sa isang pamilya ng may sakit. Psychologically, emotionally, and physically, may impact yun sa pamilya. And on top of that, if they have to worry dun sa kanilang mga expenses, mabigat talaga. So saludo ako sa PhilHealth, nagpapasalamat talaga ako that now some people in the government are having open mind na talaga sa mga ganitong mga polisiya na ini-integrate nila na nararamdaman ng mga citizens or ng mga miyembro ng community na katulad namin. So I'm really happy. So I want to record this kasi talagang
yung mga ganitong policies ang kailangan nating mga mamamayan. Nararamdaman yung gumagaan talaga yung bigat. So just imagine magkano ang masisave ko monthly. It's around 40,000 expenses ko monthly ang masisave ko. So malaking tulong yun sa pamilya namin. At ako, yung mental health ko din, medyo gumaan kasi napakabigat talaga ng mga expenses. And actually, alam nyo, may insurance din naman ako, health insurance, at cover ko rin yung husband ko. Kaya lang, sometimes in a year, ang dami nilang hospitalization kasi minsan nakaka-experience sila ng mga attacks, yung hindi makahingan. Minsan may confinement na nangyayari. Like in 2022, alam nyo ba, dahil nasagad namin yung aming health insurance, siningil ako ng tumataginting na 800,000. So, binayaran ko yan ng 2 taon. So, napakabigat talaga. And hindi naman, dahil terminal illness na ito eh. So, kumbaga chronic, forever niya ng sakit to. Forever na siya magdadialysis. So, hindi gumagaang yung burden ko dahil continuous yung kanyang gamutan. So, just imagine yung 800,000 na expense ko na yun. Napakalaking kabawasan yun sa aming budget, and napakabigat din para sa akin, di ba? Kasi parang feeling ko nakatali ako, yun na yung naging buhay ko, na I have to provide for his treatment. So talagang nadidismaya ako madalas. Kaya dito sa balita na ito, lalo't lalo na ginawa rin ng PhilHealth na yung mga PWDs at saka yung mga senior citizen, all you have to do is to submit yung mga requirements sa PhilHealth. Hindi naman masyadong maraming documents ang hinihingi nila, very reasonable. And then once nakapag-register ka doon, you don't have to pay the premium na 500 pesos na. It sounds maliit pero malaking kabawasan din sa expenses ng isang pamilya na kagaya namin na talagang lumalaban sa isang sakit. So talagang nagpapasalamat ako sa gobyerno natin sa mga ganitong inisyatibo. Sana dumami pa yung mga ganitong initiative. Kaya naman ng Pilipinas eh. Mabawasan lang ang corruption sa Pilipinas. Kayang-kaya natin na makipagsabayan sa mga first world country na pag-aanin ang buhay ng mga Pilipino in terms of yung medical care, education, yung mga social protection. Kudos sa gobyerno natin, kudos sa PhilHealth. I know may kinalaman din dyan ang Department of Health, ang DOH. Maraming salamat sa inyo sa pagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino, lalo na ang pamilya na kagaya namin na merong miyembro na may sakit sa pamilya. Sana ay dumami pa ang magagandang programa ninyo. At sana ay pagpalain pa kayo ng talino at kalakasan upang pamunuan ang ating pamahalaan. So, yun lang guys, na i-share ko lang sa inyo, and maybe may mga tao na hindi nyo pa rin alam na nag-expand na ang PhilHealth package. So, ito ay magagamit nyo rin na impormasyon para sa inyong sarili at mag-inquire kayo sa PhilHealth. So, yun guys, yun lang, na-share ko lang sa inyo yung aking happy moments for 2025, and I am really looking forward for positive opportunities for this coming year, 2025. So, Happy New Year, everyone!